Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Meron lang po akong konting ibabahagi po sa inyo ng salita ng Diyos. Pamanin po doon sa mga kaibigan natin na hindi ko po naisaklawin ang kanilang mga paniniwala at pananampalataya. Nais lang po ibahagi ang konti kong nalalaman. Sabi po sa Josue 1:8 na ang salita ng Diyos ay dilig-dilihin at basahin po natin. Basahin nyo na lang po ng buo at ilista po ang versikulong ito. At ang sabi din po dito sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos ang matawi sa kanyang mga bibig. Paano po natin pinapakain ang ating katawan sa 3 beses sa isang araw? Ganun din po dapat natin bahaginan ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos, dahil ito po ang haharap sa hukuman sa paglilitis ng Diyos. At ang sabi din po dito sa Juan 3:16 na gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanggapin natin si Kristo po, Panginoon tagapagligtas, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po dito sa Juan 1:12 na sino mang tumanggap at nanalig sa kanya, pinagkalooban siya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Bibigyan po niya tayo ng karapatan na magiging anak ng Diyos at tayo po ay mapabilang sa pamilya ng Diyos sa kalangitan. At ang sabi din po dito sa 2 Corinthians 5:17, nang sino man nakipag-isa kay Kristo, siya ay bago na, wala na ang dating pagkatao. Alisin na po natin ang mga luma nating pag-uugali, ang luma nating pagkatao, sumunod na po tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya po ang sabi din po dito sa John 3:3-7 po, kailangan po natin na may panganak na muli. Ang sabi po dito ay kailangan nating may panganak sa espiritu at sa tubig. Ay hindi po daw po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kapag hindi tayo may panganak na muli. Ang sabi po sa English, kailangan po natin ma-born again. Ang born again po ay hindi po ito relihiyon, kundi ito po ay pakikipagrelasyon natin sa Diyos upang magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Kanya. Kaya nga po, kailangan nating baguhin ang ating mga buhay tungo po sa ikabubuti sa kalooban natin. Sundin natin ang kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya maraming salamat po. Huwag po natin kalimutan na i-share, i-follow at subscribe po ang munting channel na ito. Maraming salamat po sa inyo.